Naisip mo na ba, wite talaga bang Diyos si Jesus? Inihodyo narinig mo ba ang ibang mga ideya tungkol sa kung sino si Jesu Kristo? Ang ilan ay nagsabing siya ay isang mahusay na guro lamang, isang propeta, o marahil sa iba pa. Ngunit ano ang ipinapakita ng Biblia? Ang pangwakas na awtoridad sa pananampalataya na tunay na ibunyag ang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Ito ay hindi lamang isang pang-akademikong tanong. Ang pag-unawa kung sino si Jesus ay nasa mismong puso ng totoong ebanghelyo at ang ating kaugnayan sa Diyos. Mali ito at namimiss mo ang lahat. Ngayon pupunta kami sa isang paglalakbay ginagabayan ng mga kasulatan upang alisan ang malalimang katotohanan tungkol kay Jesus. Isang katotohanan na naipahayag mula pa sa pinakaw ng mga Arab sa pinakaw ng mga Arab sa peksalunggat at nag-spark ng debate sa buong kasaysayan. Maganda apang makita kung ano ang sinasabi mismo ng Biblia na lampas sa magkasalungat na tinig ng mundo. Panahon na upang husayin ang pinakamahalagang tanong na ito. Sa totoo lang, sumisid tayo. Hindi ito isang simpleng tanong na maaari mong magsipilyo. Ang iyong walang hanggang kapalaran ay nakasalalay sa pag-unawa sa katotohanan na ito. Maraming megatao ang tumitingin sa buhay ni Jesucristo, ang kanyang makaturo, ang kanyang makahimala, ang kanyang perpektong halimbawa at hinahanggan nila siya. Ngunit ang paghanga ay hindi katulad ng pagkilala sa kanyang banal na kalikasan. Ang Biblia ay nagbibigay sa amin ng isang bundok ng katibayan patutumula sa mga lumakat kasama niya na nakarinig sa kanya na nagsasalita at nakita siyang ipinako sa krus at nabuhay muli. Ito ay pundasyon ng ating pananampalataya. Hindi kami umaasa sa pilosopiya ng tao tanyag na opinyon dito. Tumingin kami ng diretso sa ipinahayag ng Diyos tungkol sa kanyang anak sa banal na kasulatan. Pag-isipan ito kung si Jesus ay isang mabuting tao lamang o isang propeta, kung gayon ang pagtitiwala sa kanya para sa kaligtasan, dahil malinaw na tinawag tayo ng Biblia na gawin, ay magiging ganap na idolatria. Ito ay maglagay ng isang nilikha na nasa lugar ng lumikha, ang Diyos mismo. Ang pag-isip na iyan lamang ay dapat gawin kang magpausi at humingi ng kalinawan. Ang unang iglesia, ang mga apostol mismo, ay nahaharap sa napakalaking pag-usig dahil hindi lamang sila nagtuturo tungkol sa isang matalinong tao. Ipinapahayag nila si Jesucristo bilang Panginoon at Diyos. Ang kanilang buong pananampalataya ay itinayo sa katotohanan ng bedrock na ito. Ang bagong tipan na napuno ng mga sipi kung saan ginagawa ni Jesus ang mga pag-angkin tungkol sa kanyang sarili na walang lamang mortal na maring makatotohanan gawin. Nakipag-iusap siya sa isang otoridad na natigilan ng mga pinuno ng relihiyon sa kanyang panahon. Pinatawad niya ang mga kasalanan, isang bagay na itinuturo ng Biblia na ang Diyos lamang ang may kapangyarihang gawin. Sinamba siya ng kanyang mga alagad at tinanggap niya ang pagsamba na iyon muli. Isang kilos na nakalan lamang para sa Diyos. Kailangan nating tingnan ang mga tiyak na pagkakataong ito, ang mga tiyak na talatang ito sa Biblia, upang makita ang hindi may kakailan na pattern. Hindi ito isang idereng fringe. Ito ay sentro sa lahat ng pinaniniwala natin tungkol sa kaligtasan, tungkol sa pananampalataya, at tungkol sa mismong kalikasan ng Diyos. Magsisimula tayo sa pamamagitan ng pagsusuri sa ilan sa mga sariling salita ni Jesus. Ano ang sinabi niya tungkol sa kanyang sarili? Sapagkat kung inangkin niya na Diyos, kung gayon na ay nagsasabi siya ng katotohanan, o siya ay lubos na hindi sinasadya, o marahil kahit isang manlilin lang, ang katibayan sa Biblia ay pinipilit sa amin na harapin ang mga posibilidad na ito at makarating sa tanging lohikal na konklusyon na suportado ng teksto. At ang konklusyon na iyon ay may malalim na implikasyon para sa iyong pananampalataya at ang iyong kaugnayan sa Diyos. Tingnan natin ang ilan sa mga pahayag na ito. Isalang-alang ang kanyang matapang na deklarasyon sa Ebanghelyo ni Juan, bago si Abraham, ako. Hindi lamang ito nagsasabi ng pagkakasunod-sunod na pagkakasunod-sunod. Ito ay isang direktang eko ng pagkilala sa sarili ng Diyos kay Moises sa nasusunog na bush. Ako kung sino ako. Sa pamamagitan ng paggamit ng ako, si Jesucristo ay direktang nagunay sa kanyang sarili sa walang hanggan, umiral na sarili na pagiging isang Diyos na inilarawan sa lumang tipan.
Ang pahayag na ito ay labis na ikinagulat ng mga pinuno, Hudyo na naunawa ng pahiwatig nito na sinubukan nila agad na batuhin siya dahil sa kalapastangan. Ang kalapastangan sa kanilang mga pata ay sinasabing Diyos. Ang isa pang makapangyarihang halimbawa ay kapag sinabi ni Jesus, "Ako at ang Ama ay isa." Muli hindi lamang ito isang pahayag ng pagkakaisa sa layunin, ang konteksto at ang reaksyon ng mga narinig nito ay nagpapakita na naunawa nito bilang isang pag-angkin ng ibinahaging banal na kalikasan. Kinuha nila muli ang mga bato. Sa buong Biblia, nakikita natin si Jesus na gumagamit ng autoridad na ang Diyos lamang ang nagtataglay. Inutusan niya ang hangin at ang mga alon, gumaling na walang sakit na sakit, pinataas ang mga patay, at higit na makabuluhan inangkin niya at ipinakita ang kapangyarihang magpatawad sa mga kasalanan. Kapag sinabi niya sa paralitik, ang iyong mga kasalanan ay pinatawad, ang mga eskriba ay nararapat na nangangatuwiran. Sino ang maaring magpatawad sa mga kasalanan nung gunit ang Diyos lamang? Ang tugon ni Jesus ay hindi iwasto ang kanilang saligan, nung gunito pang patunayan ang kanyang otoridad. Ang batas na ito sa panimula ay sumasailalim sa kanyang pagkakakilanlan bilang higit pa sa isang propeta o isang guro. Ang mga ito ay hindi nakahiwalay ng mga insidente. Ang buong salaysay ng mga ebanghelyo ay tumuturo kay Jesucristo bilang banal. Ang kanyang mga alagad, matapos na masaksihan ang kanyang buhay kamatayan, at muling pagkabuhay naintindihan ito at itinayo ang kanilang buong pananampalataya dito na nagtitiis may pag-usig sa pagpapahayag sa kanya bilang Panginoon. Mga ipagtatapat ng unang iglesia ng pananampalataya na nakasentro kay Jesus bilang Panginoon, isang pamagat na punong ikabuluhan na katumbas sa kanya ng Diyos. Ang pag-unaway na ito ay talagang mahalaga para sa ating pananampalataya. Dinidikta nito ang layunin ng ating pagsamba at ang batayan ng ating kaligtasan. Kung si Jesus ay hindi Diyos, kung gayon ang ating pananampalataya ay maling na ipalabas, at ang pangunahing mensahe ng Biblia ay hindi maunawan, ang kanyang muling pagkabuhay ay hindi lamang isang kaganapan sa kasaysayan. Ito ang pangwakas na kumpirmasyon ng lahat ng sinabi at nagawa niya, ang hindi masasabing patunay ng kanyang pagkakakilanlan bilang Diyos sa anyo ng tao, si Jesucristo. Ang pivotal na kaganapan na ito ay ganap na pinatibay ang kanilang pananampalataya. Lumipat sila mula sa mga sandali ng pag-aalinlangan at takot sa walang tigil na pananalig. Gamit ang katotohanan ng muling pagkabuhay at kalaunan ay binigyan ng kapangyarihan ng banal na espiritu tulad ng ipinangako ni Jesucristo. Nagbago ang mga alagad. Nagpunta sila mula sa pagtatago hanggang sa matapang na pagpahayag na si Jesus, na kanilang nakita na ipinako ay buhay umakyat at talagang Panginoon at Diyos. Ang kanilang mensahe, diretso mula sa puso ng kanilang karanasan at malalim na nag-ugat sa pag-unawa na ibinigay ng mga banal na kasulatan ng Biblia, ay simple ng gunit sumasabog, si Jesus ay Panginoon, tagapagligtas at Diyos. Nang proklamasyong ito ay hindi lamang isang teolohikal na pahayag, mayroon itong malalim na implikasyon sa lipunan at pampolitika sa loob ng Roman Empire. Hinihiling Roma ang katapatan, kahit na pagsamba, kahit Caesar bilang banal. Ang pagpapahayag kay Jesus bilang Lord Kyrios sa Greek, isang pamagat na madalas na ginagamit para sa Diyos at Imperyo ay isang direktang hamon sa otoridad ni Caesar at ang relihiyon ng Estado ng Roma. Ang kanilang pananampalataya ay nagpilit sa kanila sa pagsunod sa Diyos kaysa sa tao at hindi maiwasang humantong sa salungatan. Ang pagsalunggat na kinakaharap nila ay hindi lamang hindi pagkakasundo sa relihiyon. Ito ay nakita bilang sedisyon, isang banta sa utos ng imperial. Ito ay dahilan kung bakit nakikita natin ang mga account ng pag-uusig sa buong bagong tipan hindi lamang mula sa mga otoridad ng mga Hudyo na nag-alala tungkol sa kalapastangan, ngunit lalo na mula sa mga opisyal ng Roma na nababahala tungkol sa kaguluhan sa sibil at hindi katapatan kay Caesar. Ipinangangaryo ng mga apostol si Jesucristo bilang kataas-tasang otoridad na hinihingi ang isang radikal na pagbabago sa katapatan, ang makapangyarihang, pinag-isang mensahe ni Jesucristo bilang Panginoon at Diyos ang bedrock ng unang simbahan. Ngunit habang kumalat at lumaki ang Kristyanismo,
lalo na sa mga taong may philosophical na background na naiba sa mga apostol. Ang mga katanungan ay hindi maiwasang lumitaw tungkol sa ifo kung paano si Jesus, isang tao na nabuhay at namatay, ay maaari ding maging tunay na Diyos. Ang paunang pananampalataya ay malakas na itinayo sa engkwentro at ang pagtuturo na nakaugat sa Biblia, ngunit ang pagtukoy sa eksaktong ugnayan sa pagitan ni Jesus at Diyos na Ama ay napatunayan na mapagamong. Sinimulan ng mga tao ang pagbibigay kahulugan sa mga banal na kasulatan sa iba't ibang paraan. Si Jesus ba ay katumbas ng Diyos? Subordinate ba siya? Siya ba ay banal ng ngunit sa ibang paraan kaysa sa Ama? Ang mga ito ay hindi lamang mga debate sa akademiko. Nagpunta sila sa koreng kung ano ang ibig sabihin ng pagsamba, kung sino ang layunin ng pananampalataya, at ang mismong kalikasan ng Diya, ay ipinahayag kay Yesu Kristo. Ang isa sa mga pinakamakabuluhang kontrobersya ay sumabog noong ika-4 na siglo kasama si Arius, isang presbyter mula sa Alexandria. Itinuro ni Arius na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nilikha na nga bago nagsimula ang oras na ginagawang perpekto sa kanya ang mga nilalang ngunit hindi ko walang ang magkakasabay sa Diyos. Naniniwala siya na may oras na wala ang anak na lalaki. Ang panana na ito ay direktang hinamangang umira na pag-unawa na nakaugat sa naunang pag-isipin ng Kristiyano at binibigyang kahulugan mula sa Biblia na si Jesu Kristo ay ganap na banal, ang parehong sangkap ng Diyos na Ama. Ang kontrobersya ay nagdulot ng napakalawag na dibisyon sa loob ng simbahan na nagbabanta sa pagkakaisa nito at ang pag-unawa sa Diyos at kaligtasan sa pamamagitan ni Jesu Kristo. Ang teolohikal na pagkikibaka na ito ay nag-highlight kung gaano kahalaga para sa simbahan na may pahayag ng malinaong pananampalataya nito na lumilipat sa kabilang paunang pagpapahayag upang tumpak na kahulugan upang kontrahin ang mga ideya na nakita bilang pagpapabagal sa pagkakakilanlan ni Jesu Kristo at ang tunay na likas na katangian ng Diyos. Ang presyo na ito ay humantong kay Emperor Constantine na nagtitipon sa Konseho ng Nikaya ng Tritupon sa Konseho ng Nikaya ng Tritupon sa Konseho ng Nikaya ng Tritupon sa mahalaga ang layunin upang malutas ang krisis sa doktrina na ito at magtatag ng isang pinag-isang pahayag ng pananampalatayang Kristiyano pagait ng gabay mula sa Biblia. Ang mga obispo mula sa buong Roman Empire ay natipon na nahaharap sa pangunahing tanong ng kalikasan ni Jesu Kristo. Totoong banal ba siya sa parehong kahulugan ng Diyos na Ama o isang nilikha na gayunpaman ay pinatas? Ang mga amang konseho na hinimok ng kanilang pananampalataya at interpretasyon ng mga banal na kasulatan ay tiyak na tinanggihan ng Arianism. Kinumpirma nila na si Jesu Kristo ay tunay na Diyos mula sa totoong Diyos. Ipinanganak hindi ginawa, konsubstansyal sa Ama, na nagpapagilala sa pivotal Greek terme theomusios ben, nangangahulugang ang parehong sangkap. Ang deklarasyong ito na formal na sa Nicene Creed ay naiginisang bedrock ng Orthodox Christian theology na tinukoy ang buong pagkadiyos ni Jesus at katumbas ng Diyos sa Diyos na Ama sa loob ng pagkadiyos. Hindi lamang ito isang ehersisyo sa akademiko. Ito ay nagkita bilang mahalaga para sa pag-unawa sa kaligtasan. Kung si Jesus ay hindi ganap na Diyos, maaari ba niyang tunay na tulay ang walang katapusang kalungkutan sa pagitan ng sangkatauhan at Diyos? Maaari bang hawakan ng kanyang sakripisyo ang panghuli na maligalig na kapangyarihan? Ang kumpirmasyon ng konseho ay malalim na humuhubog sa doktrina, Trini. Ang paniniwala sa isang Diyos na mayroon bilang tatlong katumbas na tao, Ama, Anak, Jesu Kristo at Banal na Espiritu. Ang pivotal na makasisayang sandali na ito ay naglalarawan kung gaano kalalim ang unang simbahan na nakipag-ignay sa paghahayag ng Biblia tungkol kay Jesus at Diyos na nagtatag ng mga benchmark, habang ang mga saysayang Kristyanismo, tagapagmana ng tradisyon na ito, matatag na naniniwala na si Jesus ay ganap na Diyos. Ang iba, sa paglipas ng panahon at ngayon pa rin na inag-aalok ng natatanging interpretasyon ng pagkakakilanlan ni Jesus, ang kanyang koneksyon sa Diyos at ang kanyang pagpapaandar sa banal na plano, madalas sa pamamagitan ng mga alternatibong pagbabasa ng mga Biblia o iba pang mga mapagkukunan ng awtoridad. Ang mga pananaw na ito ay naiba mula sa pamantayang Nicene, mula sa
Paglipat sa isa pang makabuluhang pananaw, ang isa na direktang nagmumula sa konteksto ng relihiyon na kung saan si Jesus mismo ay lumitaw, Hudaismo. Para sa mga sumusunod sa Hudaismo, ang kanilang pag-unawa kay Jesucristo ay naiba sa Orthodox Kristyanismo. Kinikilala nila si Jesus bilang isang makasisayang figura, tiyak na isang Hudyo na nanirahan sa lupain ng Israel noong unang siglo. Ang ilang mga eskolar at individual ang mga Hudyo ay mariring tingnan siya bilang isang mahalagang guro o isang rabi, isang figura na marahil ay humantong sa isang kilusan sa loob ng Hudaismo sa panahong iyon. Gayunpaman ang pagkilala na ito ay humihinto ng manghigpit sa pagkilala sa kanyang sangkatauhan at pagkakaroon ng kasaysayan sa loob ng kontekstong Hudyo. Crucially, ang Hudaismo ay hindi tinatanggap si Jesus tulad ng ipinangako ng Mesiyas sa kanilang Biblia na tinutukoy ng mga Kristiyano bilang lumang tipan. Ang kanilang pananampalataya ay nakabase sa isang tipan sa Diyos at ang kanilang interpretasyon ng mga hula sa loob ng Tanakang Hebreong Biblia. Ang mga tekstong ito ay naglalarawan sa Mesiyas bilang isang pinunong tao, isang inapo ni Haring David na magsisilbi sa isang panahon ng universal na kapayapaan, katarungan, at kaalaman sa Diyos. Muling itayo ang templo sa Jerusalem at tipunin ang lahat ng mga nestiyerong mga Hudyo. Ang mga makasasayang kaganapang kasunod ng buhay ni Jesus at sa katunayan ang estado ng mundo sa buong kasaysayan ay hindi nakahanay sa mesianikong edad na naintindihan sa Hudaismo. Bukod dito, at marahil kahit na mas panimula, ang Hudaismo ay hindi patas na tinanggihan ang anumang paniwala ng Diyos ni Jesus. Ang kanilang konsepto ng Diyos ay isasaganap hindi may babahagi na pagkakaisa tawid. Ang ideya na ang Diyos ay maring kumuha ng porma ng tao o na ang isang tao ay maring maging Diyos o bahaging isang banal na Trinidad ay itinuturing na hindi kayon sa mga pundasyong pangakit ng pananampalataya ng mga Hudyo at ang pag-unawa sa Diyos tulad ng ipinakita sa kanilang Biblia. Habang naniniwala sila sa banal walang hanggan at nag-isang kalikasan ng Diyos, hindi nila nakikita si Jesucristo na naglalamang ng pagka-Diyos na iyon. Ang kanilang pananampalataya at pag-unawa sa Biblia ay humahantong sa kanila upang tingnan ang anumang pag-angkin na salunggat sa prinsipyo ng monotheistic na sentro sa Hudaismo. Ang pananaw na ito ay nakaugat sa isang malalim, matagal na tradisyon at interpretasyon ng banal na kasulatan na nagahula sa Kristyanismo. Mula sa panana na ito, si Jesus ay nananatiling isang makabuluhan kahit na kontrobersyal mula sa kasaysayan ng mga Hudyo, ngunit hindi rin ang isipin ng akong Mesiyas o ang Diyos sa anumang kahulugan. Ang kaibahan na ito ay nag-highlight, isang kaibahan sa pag-unawa sa Kristiyano kay Jesucristo na nakikita hindi lamang bilang isang propeta kundi bilang Diyos na nagkatawang-tawang pangalawang tao ng Trinidad, na ang kamatayan at pagkabuhay na muli ay sentro sa kanilang pananampalataya at pag-unawa sa kaligtasan tulad ng inilarawan sa Kristiyanong Biblia. Paglipat sa Islam, nakatagpo pa tayo ng isa pang natanging panana kay Jesus na kilala sa mga Muslim bilang isa. Ang pananampalatayang isa may naglalagay kay Jesucristo bilang isa sa mga iginagalang na mga propetan, Diyos, sa tabi ng mga figure tulad nina Abraham, Moises, at Muhammad. Madalas siyang binanggit sa Quran, banal na aklat ng Islam, at naunay sa maraming mga himala na isinagaway ang kapangyarihan ng Diyos. Gayunpaman, ang pananang Islam ay naiba mula sa Christian one sa dalawang pangunahing puntos, ang kanyang pagka-Diyos at ang kanyang kamatayan sa krus. Itinanggi ni sa mga pagka-Diyos ni Jesus. Ang pangunahing tenet ni pananampalatayan, Islam ay ang ganap na pagkakaisan, Diyos tawid, na nangangahulugang ang Diyos sa isang isahan, hindi may hahati na nilalang, hindi katulad ng anumang bagay sa paglika, at walang mga kasosyo, anak na lalaki, o katumbas. Ang ideya ni Jesus bilang Diyos, o bahagi ng isang banal na Trinidad, ay itinuturing na shirk, o hindi mapapatawad na kasalanan, ng mga kasosyo sa pakikipag-ugnay sa Diyos. Mula sa pananaw ng Islam, habang si Jesus ay isang propeta na napakalaking kahalagahan, pinili at pinagpala ng Diyos, siya ay nanatiling isang tao, kahit na isang espesyal na pinapaboran ng Diyos. Ang kanilang Biblia, ang Quran,
o binibigyang diin ng kanyang tungkulin bilang isang messenger na ipinadalan Diyos o panggabayan ng sangkatauhan. Bukod dito, at marahil ang isa sa mga pinaka-kapansin-pansin na pagkakaiba para sa mga Kristiyano, ang mamuslim ay hindi naniniwala na si Jesus ay ipinako sa krus at namatay sa krus. Ang kanilang pananampalataya ay nagtuturo na ang Diyos ay namamagitan upang melitas siya. Itinaas siya sa langit at magdulot ng ibang tao na maging ketulad sa kanya, na pagkatapos ay nagkakamali na ipinako sa kanyang lugar. Sinasabi, mukuran na ang mga Hudyo ay hindi siya pinatay at hindi rin nila ipinako sa kanya, ngunit ang pagkakahawig sa kanya ay ipinakita sa kanila. Ang paniniwalang ito ay nakahani sa pananaw ng isa mga Diyos na nagpoprotekta sa kanyang mga propeta. Kaya habang iginagalang si Jesus bilang isang pangunahing propeta, ang pag-aawa sa Islam batay sa kanilang banal na aklat na panimula ay tinanggihan ng mga pangunahing pamagat na pananampalatayang Kristiyano tungkol sa kalikasan ni Jesucristo at ang kanyang sakripisyo na kamatayan, na tinitingnan ng mga konsepto na ito na hindi katugma sa dalisay na monoteismo na sentro sa kanilang paniniwala sa Diyos. Lumilika ito ng isang komplikadong tapisarya ng mga interpretasyon ng parehong figura sa iba't ibang mga pananampalataya, na bawat isa ay hugis ng kanilang natatanging banal na kasulatan at pag-unawa sa kalikasan at kalooban ng Diyos. Para sa mga Muslim, ang kanilang pananampalataya sa ganap na pagkakaisa ng Diyos ay nang angkailangan ng panana na ito ng isa. Ang paglipat ng gayon sa Hinduismo, ang pananaw ay nagbabago ng malaki mula sa mga paniniwala ng Abraham na napag-usapan lamang natin. Dito, ang figura ni Jesus ay madalas na nakikita sa pamamagitan ng isang ganang mga kakaibang lens, ang isang hugis ng isang malawag na tradisyon ng mga kakaibang mga espiritual na landas at maraming mga pagpapakita ng banal. Hindi tulad ng Kristyanismo kung saan si Jesucristo ang sentro at natatanging anak ng Diyos, o Islam kung saan siya ay isang lubos na iginagalang na propeta. Sa Hinduismo, si Jesus ay maaring tiningnan bilang isa sa maraming maliwanagan na guro, isang mahusay na sambong, isang yogi, o kahit na isa ng avatar, isang banal na pagkakatawang tao. Bukod sa hindi mabilang na iba sa buong kasaysayan, walang nag-isa, pinag-isang doktrinang Hindu kay Jesus. Ang mga pananaw ay magkakaiba-iba depende sa tukoy na paralan ng pag-isip o paniniwalang individual. Ang ilan ay maaaring makita siya bilang isang pagpapakita ng Vishnu, isa sa mga pangunahing Diyos, habang ang iba ay maaaring igalang ang kanyang mga turo sa pag-ibig at pagkikiramay bilang pag-alin sa mga pangunahing prinsipyo ng Hindu, nang hindi kinakailangang magbigay sa kanya ng isang natatanging katayuan ng banal. Ang Kristiyanong Biblia ay hindi itinuturing na isang sagradong teksto sa parehong paraan ng kanilang sariling mga banal na kasulatan. Ng kanilang pananampalataya ay nagbibigay daan para sa isang malawag na pag-unawa sa kung paano nakikipag-ugnay ang banal sa mundo, at si Jesus ay maaring magkasya sa balangkas na iyon bilang isang malakas na espiritual na figura na nakamit ang isang mataas na antas ng kamalayan o pagkakaisa ng Diyos. Ang ideyo ng isang solong, eksklusibong landas o isang natatanging pagkakatawang tao tulad ng paniniwala ng Kristiyano kay Jesucristo bilang isahan na anak ng Diyos, sa pangalhatan ay hindi sentral sa pag-isip ng Hindu. Sa halip, ang focus ay madalas sa universal na mga prinsipyo na itinuro ng Great Masters, at si Jesus ay kinikilala bilang isang gayong Panginoon na nagpakitang malalim na pag-ibig at espiritual na pananaw. Pinapayagan nito ang mga Hindu na igalang si Jesus nang hindi kinakailangang paganpong ng mga pangaganan, pananampalatayang Kristiyano o tinitingnan siya bilang pangwakas o eksklusibong paghahayagan, Diyos. Ang paglipat mula sa malawak na interpretasyon na matatagpuan sa Hinduismo, tingnan natin ang Islam. Sa Islam, si Jesus, na kilala bilang isa, ay gaganapin sa napagkataas na pagsasaalang-alang. Siya ay tinuturing na isa sa mga pinakamakabuluhang propeta ng Diyos, isang iginagalang messenger sa isang linya na kasama ang mga numero tulad ni na Abraham, Moises, at nagtatapos sa Muhammad. Ang pananampalataya ng Islam ay nagtataglay ng isang malakas na paniniwala sa kapanganakan ni Jesus sa pamamagitan ni Maria,
na kinikilala ang mahimalang katanggihan ng kanyang pagdating bilang isang tanda mula sa Diyos. Ang Quran, banal na aklat ng Islam, ay nagsasalaysay ng ilan sa kanyang mga himala tulad ng pagpapagaling sa may sakit at pagpapalaki ng mga patay. Lahat ay gumanap ng pahintulot at kapangyarihan ng Diyos. Gayunpaman, narito ang isang mahalagang pagkakaiba mula sa Kristyanismo. Malinaw na tinanggihan ng Islam ang konsepto ni Jesucristo na ang banal na anak ng Diyos sa Kristiyanong pakiramdam ng co-eternality o banal na kalikasan. Ang pangunahing tenet ng pananampalataya ng Islam ay ang ganap na pagkakaisa ng Diyos, Tawhid, at ang pag-ugnay sa sinumang mga kasosyo sa Diyos ay tinuturing na gravest sin shirk. Sa makatuwid, ang ideya ng Diyos na mayroong isang anak na lalaki, lalo na ang isang banal, ay nakikita bilang hindi katugma sa pangunahing paniniwala na ito. Bukod dito, ang mga Muslim ay hindi naniniwala na si Jesus ay ipinako sa krus o nabuhay muli sa parang inilarawan sa Kristiyanong Biblia. Ang kanilang paniniwala ay pinalaki ng Diyos si Jesus sa langit bago manganap pang pagpako sa krus at ang ibang tao ay ginawa upang magmukhang kanya sa krus. Habang ang mga turo na iniugnay kay Jesus sa Biblia ay kinikilala sa ilang sukat, ang Quran ay itinuturing na pangwakas at kumpletong paghahayag mula sa Diyos na pinipilit ang mga kasulatan kasama na ang mga bahaging bagong tipan ng Biblia na nakikita na binago sa paglipas ng panahon. Kaya, sa loob ng pananampalataya ng Islam, si Jesus ay isang propeta, isang iginagalang na messenger, isang lingkod ng Diyos, ngunit hindi banal, at ang kayang tungkulin ay naunawaan sa loob ng balangkas ng monoteismo, ng Islam at ang katapusan ng mensahe ni Propeta Muhammad. Inilalagay nito si Jesus sa isang posisyon ng malaking karangalan, ngunit matatag sa loob ng kategoryang mga nilika ng Diyos kaysa sa pagiging Diyos mismo o isang natatanging pagkakatawang tao ng Diyos sa Kristiyanong teolohikal na kahulugan. Ito ay isang pananaw na malalim na iginagalang si Jesus bilang isang tao ng Diyos habang pinapanatili ang isang mahigpit na pagsunod sa pagkakaisa at pagiging natatanggi ng Diyos. Ito ay kaibahan ng matindi sa mga pananampalataya na nakikita si Jesucristo bilang Diyos na nagkatawang tao. Sa kaibahan, o sa maraming mga Kristiyano, ang pananampalataya ay umiikot sa malalim na paniniwala na si Jesucristo ay hindi lamang isang propeta kundi ang anakan, Diyos ganap na banal bahagi ng banal na Trinidad, Ama, Anak at banal na Espiritu. Lahat ay isang Diyos. Ang Biblia, lalo na ang bagong tipan, ay ang tekstong pang-unawa na nagdedetalye sa kanyang buhay, mga turo, kamatayan, at muling pagkabuhay na naunawaan bilang sentro ng plano, Diyos para sa kaligtasan. Ang kanyang mga himala ay nakikita hindi bilang mga kwento lamang kundi bilang mga demonstrasyon ng kanyang mga kapangyarihan at otoridad mula sa Diyos. Ang pagpapako sa krus at pagkabuhay na mag-uli ay ang mga kaganapan sa pundasyon na nagpapahiwatig ng tagumpay sa kasalanan at kamatayan at nag-alok ng pagtubos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Ang pananaw na ito ay nagdudulo ng isang natatanging ontological na koneksyon sa pagitan ni Jesus at ng Diyos, kung saan ibinahagi ni Jesus ang banal na kalikasan ng Diyos na Ama. Ang pag-unawa na ito ay sentro ng pananampalataya at pagkakakilanlan ng Kristiyano sa panimula na naiba sa pagdinggin sa kanya lamang bilang isang messengering tao. Nang paglipat mula sa mga theological na frameworks na ito, ang ateista o puro sekular na pananaw ay nag-alok ng isang ibang lens. Dito, ang pagkakaroon ng isang makasisayang figura na nanggangalang Jesus ay madalas na tinanggap ang historiador na maring mangyari. Isang taong malamang ang isang guro o pinunong relihiyon sa unang siglo na Judea. Gayunpaman, imperya supernaturyo na elemento ay nagkuwento sa Biblia, imperya himala tulad ng pagbabagaling sa may sakit, paglalakad sa tubig, o muling pagkabuhay ay itinuturing sa buong mundo bilang mga alamat o mga kwentong metaphorical kaysa sa mga tunay na kaganapan. Walang paniniwala sa banal na interbensyon o ang supernatural na kapangyarihan ng Diyos na nagpapatagbo sa pamamagitan ni Jesus o sa sinumang iba pa.
Dahil dito ang konsepto ni Jesucristo na maging banal, pagiging Diyos o ang anak ng Diyos sa isang natatanging, literal na kahulugan ay tinanggihan ng buo. Siya ay nakikita na puro bilang isang tao, marahil isang maimpluwensyang isa na nagtatag ng isang makabuluhang kilusang relihiyoso, ngunit hindi nagtataglay ng anumang likas na pagka-Diyos o espesyal na ugnayan sa Diyos na lampas sa kung saan ang sino mang tao ay maring mag-angkin sa espiritual, ngunit tiyak na hindi sa isang banal, ontological na kahulugan. Ang pananampalataya sa konteksto ng relihiyon ay wala rito, pinalitan ng isang pag-asa sa ebidensya at dahilan ng empirical ng mga salaysay sa Biblia ay pinag-aralan bilang mga tekstong pangkasaysayan o pampanitikan, hindi bilang inspiradong inspirasyon ng katotohanan o literal ng mga okandang mga supiranan niya awayzisi sa kero na kakatohanan o literal ng mga akantong ng mga supiranan niya kaganapan. Ang muling pag-frame na ito ay nagbabago sa pag-unawa sa kaligtasan, relasyon ng sangkatauhan sa Diyos at ang otoridad ng Biblia mismo. Sa loob ng ilan sa mga paggala na ito, ang dina ay maring lumipat ng malaki mula sa pag-asasakripisyo ng pagbabayad sala ni Jesucristo na naintindihan sa pangunahing Kristyanismo tungo sa isang pagtuon sa personal na ebolusyon ng espiritual, pagkamiting mas mataas na estado ng kamalayan o pagsunod sa isang bagong hanay ng magbatas o paghahayag na ibinigay ng tagapagtatag ng NRM. Ang Biblia ay maring isalang-alang na isang lipas na teksto hindi kumpleto kahit na sadyang nasira, pinalitan ng sariling mga banal na kasulatan o turo ng NRM. Dahil dito, ang batayan ng pananampalataya ay hindi kinakailangang naka-angkla sa mga makasaysayang account o mga doktrinang teolohiko na nagmula sa tradisyonal na interpretasyon ng Biblia tungkol kay Jesucristo at ang kanyang kaugnayan sa Diyos. Sa halip, ang pananampalataya ay maring may lagay sa karunungan ng pinununging NRM ang pagiging epektibo ng mga tiyak na espiritual na kasanayan o ang pangako ng isang hinaharap na utopian na lipunan o personal na pagbabagong anyo na inaalok ng kilusan. Ang mga pagkakaiba-iba na ito ay nagtatampok kung paano ang lekido at pinagtatalunan ang pagkakakilanlan at kahalagahan ni Jesucristo ay maaaring maging labas ng isinatag ng gabalangkas ng Kristiyano na nagpapakita ng magkakaibang mga paran na hinahangad ng mga tao na maunawaan ang banal at praktura ang kanilang espiritual na buhay. Ang konsepto ng Diyos ay madalas na muling na-interpret upang magasya sa kosmolohiya ng kilusan, kung minsan ay nagiging isang malayong, walang kinikilingan na piwersa o isang walang imik na enerhiya, malalim na naiba sa personal, interbensyonista na Diyos na sentro ng pananampalataya ng Kristiyan. Ang pag-alis na ito mula sa pananaw ng Orthodox ni Jesucristo bilang ganap na Diyos sa panimula ay nagbabago sa tanawin ng pananampalataya para sa mga sumusunod sa mga paggala na ito. Kung si Jesucristo ay hindi ang walang hanggang Diyos ngunit isang nilikha na pagkatao, kahit na isang mataas na tulad ng Arkanghel Michael na milalanin ilan, kung gayon ang likas na katanggihan ng kaligtasan ay nagbabago. Ang kaligtasan ay hindi na kinakailangang saligan sa pagbati ng sakripisyo ng isang walang hanggan na Diyos na kumukuha ng kasalanan ng sangkatauhan, ngunit maaring tungkol sa pagkamit ng isang tiyak na antas ng kaalaman, kasunod ng isang tiyak na landas na inilatag ng tagapagtatag ng NRM o lahok sa mga ritual na natatanggi sa Panginoon. Ang autoridad para sa mga bagong doktrina na ito ay madalas na pumipigil sa tradisyonal na Biblia. Habang ang ilang mga paggala ay maring sumangguni pa rin sa Biblia, karaniwang muling nai-interpret nila ang mga pangunahing sipyo pang suportahan ng kanilang natatanging teolohiya na madalas na nag-angkin ng mga katagong kahulugan o pagdedeklara ng mga bahagi nito na nasira o hindi ng pangunahing Kristyanismo sa loob ng maraming siglo. Ang tradisyonal na pag-unawa sa Diyos bilang isang triuna na pagiging madalas na tinanggihan, pinalitan ng mga konsepto na nagmula sa isang isahan, malayong Diyos hanggang sa hindi kilalang universal na enerhiya o kahit na isang pantheon ng mga banal na nilalang. Dahil dito, ang mismong kahulugan ng pananampalataya ay nabago.
Hindi kinakailangang pananampalataya sa makasaysayang Jesucristo ng mga ebanghelyo at ang muling gawain na inilarawan sa bagong tipan, ngunit ang pananampalataya sa tagapagtatag ng NRM, ang kanilang mga turo, ang kanilang natatanging interpretasyon ng Biblia, o ang kanilang tiyak na landas sa espiritual na pagsulong o kaligtasan. Ang ugnayan sa pagitan ng sangkatauhan at Diyos ay muling nabigyan. Maari itong kasangkot sa hierarhiko na espiritual na pag-unlad, pagsunod sa mga bagong batas o tipan na ipinahayag sa labas ng tradisyonal na pagsasalaysay sa Biblia o pagsusumikap para sa personal na pagiging perpekto sa pamagitan ng para na hindi itinuro sa Maginoo na Kristiyanong banal na kasulatan. Ang mga pangunahing salaysay tungkol sa paglikha, pagbagsak, pagtubos sa pamamagitan ni Jesucristo, at ang pangwakas na kapalaran ng sangkatauhan at ang kosmos ay muling nabuo upang magkasya sa kosmolohiya ng NRM na madalas na humahantong sa isang kapansin magkakaibang pag-unawa sa plano ng Diyos at lugaring sangkatauhan sa loob nito. Ito ay madalas na nangangahulugan na habang ang pangalang Jesucristo ay maaring magamit, ang mismong kahulugan kung sino siya at kung ano ang nagawain kanyang gawain ay panimula ay binago. Maaring makita siya bilang isa sa maraming mga espiritual na Panginoon, isang advanced na pagkatao, isang kapatid na espiritu, o kahit na isang halimbawa lamang na sundin, sa halip na ang natatanging banal na anak ng Diyos na ang sakripisyo ay nag-isang para ng pagkakasundo sa Diyos na Ama. Ang tradisyonal na pag-unawa sa Kristiyano sa kanyang banal na kalikasan at pagbati sa kamatayan bilang sentral na kilosing pagtubos ay madalas na nabawasan o pinalitan ng pagsisikap ng tao, pagsunod sa mga bagong batas o lihim na kaalaman. Ang Biblia, para sa mga paggala na ito, ay nagiging isang tekstong pundasyon na may interpret sa pamamagitan ng kanilang natatanging lens kung minsan ay pupunan o kahit na pinalitan ng mga bagong banal na kasulatan o paghahayag na ibinigay sa kanilang tagapagtatag. Binago nito ang batayan ng pananampalataya mula sa itinatag na salaysay sa Biblia at ang tao ni Jesucristo hanggang sa awtoridad ng bagong pinuno at ang kanilang partikular na mga turo. Mga landas patungo sa kaligtasan o pagsulong sa espiritu ay muling tukuyin na madalas na kinasasangkutan ng mga ritual, tipan, o mga antas ng pag-unawa na hindi matatagpuan sa Biblia. Ang tradisyonal na pag-unawa sa Kristiyano ay binibigyang din ng biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Maraming mga NRM ang binibigyang din ng mga gawa, kaalaman o ritual. Ang mismong kalikasan ng Diyos ay maaring magbago ng malaki, mula sa personal, relational na Diyosan ng Biblia hanggang sa isang mas malayo, umusbong, o kahit na maraming mga banal na nilalang. Ang redefinisyon na ito ng Diyos at si Jesucristo ay direktang nakakaapekto kung paano tinitingnan ng sangkatauhan ang sarili at ang potensyal nito. Habang binibigyang din tradisyonal na Kristyanismo ang sangkatauhan na nilikha sa imahe ng Diyos ngunit nahulog, na nangangailangan ng pagtubos sa pamamagitan ni Kristo, iminumungkahi ng ilang mga NRM na ang mga tao ay nagtataglay naglikas na pagka-Diyos, potensyal na maging mga Diyos mismo, bahagi ng isang kosmikong proseso ng ebolusyon patungo sa pagiging banal na nilalang. Ito ay isang makabuluhang pag-alis mula sa pananap sa Biblia ng relasyon ng isang katauhan sa tagaliha. Ang mapagkukunan ng panghuli katotohanan at autoridad ay nagbabago din. Para sa Kristiyano, ito ang ipinahayag na salitang Diyos sa Biblia at ang tao ni Jesucristo. Para sa maraming mga NRM, nakasalalay ito sa tagapagtatag at ang kanilang patuloy na mga paghahayag o natatanging interpretasyon. Nagbabago ito sa buong balangkas ng pananampalataya at pag-unawa sa banal. Nang gayon ang paglipat mula sa mga panlabas na pag-ala na ito, isalang-alang natin ang liberal na teolohiya na nagpapatagbo tradisyonal na balangkasan gi Kristiyanong gunit madalas na muling tukuyin ang mga pangunahing tenet. Hindi tulad ng mga nagpapakita ng ganap na gabagong banal na kasulatan o propeta, ang liberal na teolohiya ay may posibilidad na muling ma-interpret ang umiral na Biblia sa pamamagitan ng mga modernong pilosopikal at makasaysayang lente. Ito ay madalas na humahantong sa pagtingin sa Biblia hindi bilang inspirasyon, makapangyarihang salitang Diyos sa kabuuan nito, ngunit bilang isang koleksyon
ng masulat ng tao na sumasalamin sa may espiritual na pananaw at pakikibaka ng mga sinaw ng tao. Ang mga himala ni Jesucristo, kasama na ang kanyang biren na kapanganakan at pisikal na muling pagkabuhay, ay madalas na nakikita bilang mga simbolikong salaysay o alamat sa halip ng mga kaganapan sa kasaysayan. Ang panimula na ito ay nagbabago sa pag-unawa kay Jesucristo mismo. Siya ay madalas na ipinakita lalo na bilang isang mahusay na guro sa moralidad, isang etikal na halimbawa, o isang espiritual na pinuno, ngunit hindi kinakailangan ang preumiral, ko-ekwal na anak ng Diyos. Ang din ay lumilipat mula sa kanyang natatanging banal na pagkakakilanlan at nagbabayad, saysay na gawain sa kanyang huwarang buhay at turo. Dahil dito nagbabago ang likas na katanggihan ng pananampalataya. Ito ay nagiging mas kaunti tungkol sa paniniwala sa mga tiyak na makasaysayang pag-angkin tungkol kay Jesucristo tulad ng ipinakita sa Biblia at higit pa tungkol sa pag-akap sa kanyang mga prinsipyong etikal o pagsali sa mga personal na karanasan sa espiritual. Ang konsepto ng Diyos ay maaari ring maging mas abstrakto, hindi personal, marahil ay nakikita bilang isang umuuspong na puwersa o prinsipyo kaysa sa personal na Diyos na ipinahayag sa Biblia sa pamamagitan ni Jesucristo. Ang muling pag-interpretasyon na ito ay nagpapahina sa makasaysayang Kristiyanong pagtatapat na si Jesucristo ay ganap na Diyos at ganap na tao, na ang literal na kamatayan at muling pagkabuhay ay sentro sa kaligtasan. Hinahamon nito ang awtoridad ng Biblia bilang pangwakas na panuntunan para sa pananampalataya at kasanayan. Ang pagkakaiba-iba na ito ay malalim na nakakaapekto sa pag-unawa sa kaligtasan. Sa tradisyonal na teolohiya na nakaugat sa pare-pareho na patutuo ng Biblia, ang kaligtasan ay kapatawaran ng mga kasalanan at pakikipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ng magbabayad na sakripisyo ni Jesucristo sa krus. Ng kanyang kamatayan ay nakikita bilang kapalit na nagbabayad ng parusa sa kasalanan ng sangkatauhan, isang pagpapakita ng hustisya at pagmamahal ng Diyos. Ang muling pagkabuhay ay patunay ng kanyang tagumpay sa kasalanan at kamatayan, ang batayan para sa ating pagmangaysa sa hinaharap. Ang pananampalataya ay inilalagay sa tapos na gawain ni Jesucristo. Ang teolohiya ng liberal, gayunpaman, ay madalas na tinitingnan ang kaligtasan ng higit pa sa mga tuntunin ng personal na pagbabagong anyo, hustisya sa lipunan o paglaya mula sa pangapi sa lupa. Ang kasalanan ay maring maunawaan ng higit, pabilang sosyal na pagkasira o personal na pagkadilim kaysa sa pagkakasalalaban sa isang banal na Diyos. Ang krus ay nagiging isang halimbawa ng walang pag-ibig na pag-ibig o pagkamartir sa halip na isang natatanging sakripisyo para sa kasalanan. Ang binagong pananaw na ito tungkol kay Jesucristo ay nagbabago sa pinakadulo ng pananampalataya at kasanayan ng Kristiyano, na inilipat ang focus mula sa banal na interbensyon at biyaya na pinagsama sa pamamagitan ni Jesucristo sa pagsisikap ng tao pagkilos ng etikal o kagalingan sa psikolohikal. Ang salayan ni Biblia na nakasentro sa plano ng pagtubos ng Diyos na nagtatapos kay Jesucristo, sa gayon ay muling na-interpret sa pamamagitan ng ibang lente na madalas na nagpapali sa natatanging banal na kalikasan at pagtubos na tradisyonal na inilarawan kay Jesucristo ayon sa Biblia. Nagtaas ito ng mga pahalagang katanungan tungkol sa awtoridad ng banal na kasulatan at ang mga paniniwala ng pundasyon tungkol sa relasyon ng Diyos at sangkatauhan sa Kanya na tinukoy ang pananampalataya ng Kristiyano sa loob ng maraming siglo. Ito ang dahilan kung bakit kritikal ang pag-araling pagka-Diyos ni Jesucristo. Sa huli, ang ating pag-unawa sa pagka-Diyos ni Jesucristo ay malalim na nakakaapekto sa ating buong pananampalataya, na tinukoy kung paano tayo naunay sa Diyos at bigyang kahulugan ang sentral na mensahe ng kaligtasan ng Biblia. Hinahamon natin na isaalang-alang ang mismong kalikasan ng relasyon ng Diyos at sangkatauhan sa Kanya, na nakaangkon sa ating pag-asa sa nakumpletong gawain ni Jesucristo. Paano hinuhubog ng iyong pag-unawa sa natatanging kalikasan ni Jesucristo ang iyong paglalakbay sa pananampalataya at pananaw sa Biblia? Ibahagi ang iyong mga salobin sa mga komento sa ibaba. Kung ang pagalugan ng pananampalataya at pagtuturo ng Biblia ay sumasalamin sa iyo, mangyaring magla ng sandali upang mag-subscribe, buhayin ang bell ng abiso,
at sumali sa akin para sa aming susunod na video kung saan ipagpapatuloy natin ang pag-alis ng kalaliman ng katotohanan ng Diyos. Marko